ito ay no one is above the law. Walang makahihigit sa batas. Lalo na sa batas ng Diyos. Exodus 21, 1 verse 6, 1 to 6, the law given, ibinigay na ng Diyos 5 taon na ang kanyang batas. Ano ang batas niya? Sabi niya dito, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Iniligtas niya mga covenant people sa slavery sa Egypt. Sila ay pinalaya at nakarating sila. Ang nakarating ay yung mga bata lang na hindi sumuway sa Diyos. Ang lahat ng mga matatanda ay namatay dahil sa pagsuway. Kaya ang nakapasok lang sa promised land ay yung mga apo, anak na, yung mga kabataan. Together with Joshua. Hallelujah. So, kung pinalaya tayo, ang Diyos ay the same yesterday, today, and forever. Kung pinalaya niya ang covenant people ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo ay pinalaya din niya. Kung pinalaya ka ng Panginoong Jesus, ikaw ay totoong malaya na. Kaya sabi dito, sa verse 3 na Exodus 20 verse 3, you shall not have no other gods before me. Wala na tayong ibang Diyos. Walang Diyos-Diyosan. Tandaan natin yan. Iisa lang ang Diyos na may 3 persona. Ama, Anak, Espiritu Santo. Siya ang Creator, Savior, at Life Giver. Sabi sa verse 4 na Exodus 20, ito ang pinaka-importante. You shall not make for yourself an idol. Walang Diyos-Diyosan na gagawin kayo. Mga picture, estatwa, ginto, kahoy, bato, kahit anong imahen, huwag kang gagawa. Ang Diyos ay, sinasabi dito sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Tumawag ka sa Ama, na Espiritu Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ayan. Yan ang totoong pagtawag sa Panginoong Jesus at pagsamba. Huwag kang tatawag kung kani-kaninong pangalan. Iisa lang ang pangalan, Jesus. You shall not make for yourself an idol, whether in the form of anything. Naintindihan ba natin? In the form of anything. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Picture, santong maliit, santong malaki, santong pinakamalaki na binubuhat, pinapasan ng tao, mga picture ni Jesus, estatwa ni Jesus, estatwa ni Mary, estatwa ng lahat ng disipulo, huwag kang gagawa. Ito, basahin natin ang salita ng Diyos. Sa Exodus 20, verse 4, ito ang batas ng Diyos. No one is above the law. You shall not make for yourself an idol, whether in the form of anything that is in heaven above. Ano yung nasa itaas? Anghel. Huwag kang gagawa ng picture, imahe, nasasambahin mo dito sa lupa. Ano pa ang nandun? Mga namatay na. Si Mary, disipulo, si Moses, si Elijah, si Adam and Eve, si na Dr. Jose Rizal, mga bayani ng bansa. Huwag kayong gagawa ng mga imahen nasasambahin. Tandaan natin, sinasabi dito sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Sambahin natin siya sa Espiritu ng katotohanan. Ibig sabihin, ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Ang Espiritu ay Diyos. Amen? So, hallelujah. Huwag tayong gagawa yung mga nasa langit, yung mga namatay na, hindi sinasambayan. At mga nasa lupa. Anong mga nakikita natin sa lupa? Ang mga building na matataas na hinahangaan mo, huwag mo sambahin. Ang mga taong mga mayayaman, na magagandang lalaki, huwag mo sasambahin. Wala kang sasambahin sa lupa, mga hayop. Nakita mo lang, limang katawan, 2 ulo, pinanganak. Sasambahin na, ito na ang Diyos. Daga, 3 ang ulo, 5 mata, ito na ang Diyos. Hindi. Sinasabi ng Diyos, huwag kang sasamba. Iisa lang ang Diyos. At huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan sa nakikita mo sa tubig, sa ilalim ng tubig. Ano yung mga nandun? Isda, balyena, mga prick na mga hayop sa ilalim na kung umangat nakita mo, Diyos na yon. Oh. Yung mga nakita mo, buwan, Diyos na yon. Araw, Diyos na yon. No, wala kang sasambihin, sabi ng Diyos. Ano ang bilin ng Diyos? Sinasabi dito sa verse 5 ng Exodus 20, you shall not bow down to them or worship them. Huwag ka yuyukod-yukod, ang tanda ka kung ano ginagawa mo. Pupunasan mo, hahalika mo, gagapang ka, kung ano pinagagagawa mo. Pinupugaran ng Diablo yun. Natitrick tayo ni Satanas. Ang linaw-linaw sa batas ng Diyos. Sa verse 4 na Exodus 20, in the form of anything, in heaven and earth, under the water, huwag kang gagawa ng imahen. In the form of anything, kahit picture, kahit estatwa, huwag kang gagawa.
Hallelujah. You shall not bow down to them or worship them. Sabi ng Diyos, for I, the Lord your God, am a jealous God. Anong gagawin ng Diyos? Punishing children for the iniquity of parents. Tingnan mo, kaya maraming crush na tao ngayon, hirap na hirap, walang makain, kung ano-ano, dahil sabi nila, dito na kami nabuhay, dito na kami mamamatay, itong santo na to. Mamamatay ka talaga. Bakit? My people are being perished and destroyed because of lack of knowledge. Amen? Ito ang salita ng Diyos. Sabi dito, punishing children for the iniquity of parents to the third and fourth generation of those who reject me. Kung ikaw ay may Diyos-Diyosan, nire-reject mo ang totoong Diyos. Kung mayroon kang mga daladala, mayroon kang binabaw down, pinagdadasalan mo pa, oy, naligtas kami sa baha dahil dito sa rebulto. Katangahan. Sa awa ng Diyos, kaya ka naligtas. Gustong patunayan na ng Diyos na siya ay Espiritu. Sambay mo siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kaya nga, itong batas ng Diyos, sinasabi dito na, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing children for the iniquity of parents. Katangahan ng magulang, nagsasuffer ang anak. Ang kaapu-apuhan, nagsasuffer. Third to the fourth generation. Dahil sa maling kaalaman ng mga magulang, ng mga matanda. Pero sa verse 6 ng Exodus 20, ito ang magandang balita. But showing steadfast love to the 1,000 generation of those who love me and keep my commandments. Kung nananampalataya ka lang sa totoong Diyos, sinusunod mo ang kanyang salita, pinag-aaralan mo, ito ay, sabi niya dito, ay showing steadfast love. Pag minahal ka ng Diyos, bless ka. Ano sinasabi dito? Bakit ka bless? Kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, kung nagmamahal ka sa Diyos, bakit ka bless? Sabi sa Psalm 91, 14-16, those who love me, I will deliver. I will protect those who knows my name. Tingnan mo, i-deliver ka sa lahat ng problema mo. At ipoprotect ka sa lahat ng mangyayari sa buhay mo. Sabi sa verse 15, when they call me, I will answer them. Kaya hindi marinig ang panalangin ng tao. Bakit? Hindi niya kilala ang Diyos. Wala ang Panginoong Jesus sa buhay niya. I will be with them in trouble. Lahat tayo may trouble. Pero hindi kayo iiwan, hindi pababayaan ng Diyos sa mga problema mo sa buhay. Pera, material na bagay, baliwala lahat yan. Ang importante, buhay, malakas, may contentment ka. I will rescue them and honor them. Bibigyan ka ng paggalang ng Diyos, itataas ka. At ang verse 16 ng 91, Psalm 91, pinakamaganda, with long life, biruin mo yun, nagsusuicide ang tao. Nababalitaan nyo, milyonaryo nagsuicide, kailan lang? Robin Williams. Oo, bakit? Wala siyang Diyos, wala ang Panginoong Jesus. Nagbigte, lawit ang dila. Bakit? May kulang sa buhay niya, hindi niya malaman. Si Jesus lang ang kulang sa buhay niya. At sinasabi dito, dalawa lang ang kabuuan ng kautusan ng batas ng Diyos. Love God, itong inunang tinapik natin, at love your neighbor. Sino ang mga neighbor mo? Ang mga mahihirap, ang mga ulila, ang mga totoong balo, kamukha sa Africa. Tingnan mo, nabalitaan niyo yung dalawang missionary, doktor, tsaka yung isang babae na missionary, na isinakripisyo nila ang buhay nila doon sa nakakahawang sakit na Ebola sa Africa. Anong nangyari? Namatay lahat ng may sakit. Sila nagkasakit, pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ito ang sinasabi ng Diyos. Na sa Psalm 41, 1-3, happy are those who consider the poor, yung mga tumutulong, yung mga missionary, yung mga doktor na yan na nanggaling doon. Inuwi sila dito, yung ngayon ginagabot sila, gumagaling na sila. Bakit? Pangako ng Diyos. The Lord delivers them in the day of trouble. The Lord protects them and keep them alive. Buhay sila. Sinasabi sa Psalm 41, verse 2. Hallelujah. The Lord protects them and keep them alive. Hallelujah. Kaya nga, kahit anong mga nakakahawang sakit pa, kung ikaw ay tapat sa paglilingkod, tapat ka sa Diyos. Sabi ng Diyos, I will keep you alive. Kahit na mahawa ka pa, kahit ano pang mangyari, hindi ka mamamatay. Bakit? Ito ang salita ng Diyos. Kaya nga, maraming mga misyonaryo, kung saan nagpupunta, ando nang pupuntahan sa Africa, Ebola. Ipag-pray nila, patungan nila, para gumaling ang may sakit. Bakit?
kulang ang pananampalataya. Kung mahawa kami, kaya marami ngayon ang mga man of God, ang mission nila doon sa malayo sa Ebola. Ang pinupuntahan nila, yung malapit sa pera. Malayo sa Ebola, malapit sa pera. Hindi ganoon. Kung talagang misyonaryo ka, ang i-mission mo ay kahit anong mangyari sa buhay mo, ay magaganap ang pangako ng Diyos sa iyo sa Psalm 41 verse 2. The Lord protects them and keep them alive. Hindi ka mamamatay. Amen. Ayaw mo mag-proclaim ng Word of God sa internet. Nakaupo ka lang at ito'y makikita sa buong mundo. Ang gusto mo pa, pa-travel-travel ka. Ang pinupuntahan mo naman ay yung mga walang kakwenta-kwenta puntahan. Punta ka doon sa Africa, ang daming pagagalinging Ebola. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Doon ka magsalita ng mga kung ano nung hindi maintindihan sinasabi mo. Labasi ka, labakanda, labahay. Doon ka magsalita. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga sabi dito ng Panginoon Diyos sa Psalm 41, they are called happy in the land. Bless ang mga tao na ikinukonsider nila ang mga nangangailangan, ang mga mahihirap. Amen. At pananatilihin nilang buhay. Thank you, Hindi Jesus. mamamatay ang mga nagko-consider, tumutulong Thank you, sa mga Jesus. nangangailangan. Amen. Ipoproteksyon sila ng Amen, Diyos. Lord. Thank At you. Psalm 41 verse 3, the Lord sustains them on their sick bed. Nakita mo? Thank you, Jesus. Nasa bed ngayon yung dalawang misyonaryo. Sabi ng verse 3 ng Psalm 41, the Lord sustains them on their sick bed. Thank you, Jesus. Kaya hindi sila na sa sick bed. At ito pa, sabi ng Lord, in their illness, you heal all their infirmities. Gagaling sila dahil salita ng Diyos. Thank you, Jesus. Kung tapat kang maglingkod sa Diyos at kinukonsider mo ang neighbor mo, love God and love your neighbor, hindi ka mamamatay, pagagalingin ka ng Diyos. Ito ang pangako ng Diyos sa Psalm 41, verse 1 to 3. You're so good, Lord. There is healing. God is so good. Hindi ka maano. Thank you, Jesus. At muli lalakas ka, at muli makakapag-mission ka. Kung kaluguran ng Diyos na bumalik ka uli sa Ebola, nasa sayo na yun. Ipanalangin mo sa Diyos. Dahil ipinakita ng Diyos na walang katumbas ang kapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Thank you, Diyos. Jesus. Tingnan mo yan. God is so good. Patay lahat yung Ebola. Itong dalawang may Ebola, dinala dito sa Amerika, sa Land of Promise. Dinala nila. Hindi pinabayaan ng Diyos. Dahil ito ang pangako ng Diyos. Dahil ang dalawang iyon ay Kristiyano. Naniniwala sa Panginoong Jesus. Wala silang imahen, wala silang rebulto, at sila ay totoong naniniwala sa Diyos Espiritu. Hallelujah! Praise the Lord! Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Oh, thank God!